Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Today is January 4, 2024. And syempre, nandito po tayo ngayon, nagpapaligo sa ating bidang-bidang si G, the Green Iguana. At maraming salamat uli sa inyong love and support at sa pag-subaybay, pagpunta sa premiere at pag-replay, at yung iba dyan ay nag-share pa. Maraming salamat talaga sa inyong lahat, at appreciate po talaga namin yan ni G at ni Master Worm. Ayun, kakatapos lang pong maligo ni G, kaya dito na po siya, bumalik na po siya sa kanyang third floor, sa third story niya. At gustong gusto niya yon dahil po ay medyo maganda na yung feeling niya, kasi mainit-init na yung tubig, yung tubig na pinaliguan niya. So medyo maganda yung kanyang digestive system. Ayun. So umiikot-ikot si G natin from second floor to third floor na po siya. At yung ating ilaw pala, yung hindi ko pa nalagay, naka ano pa lang si G, naka UV light po siya ngayon, hindi po yan heat light. At syempre yung kanyang pangalan na G, at mainit-init pa po ito. At nakabili na po ako ng kanyang heat light, pero nakalimutan ko po sa clinic. Doon ko kasi ninagay kahapon. So ito na po yung G natin, no. Tingnan mo, pogi-pogi ng G natin. Tingnan mo, yung kanyang balat po ay very moist yan. Alagang-alaga yan kasi nag-spray po tayo sa kanyang turf, sa kanyang artificial grass, at syempre nag-shower din po si G. At yan ang kanyang needs sa katawan niya. Mahuhulog na naman yung pangalan niya. So active siya kasi nainitan siya, kakagaling niya lang sa kanyang warm na swimming pool. Kaya feeling niya ay very comfortable po siya. Maganda, soothing talaga. Soothing ang feeling dahil po sa kanyang shower. At ayun yung pagkain ni G. Hindi pa siya nakakain. Inuna ko na muna yung kanyang pagpaligo dahil po si G ay malamig po kagabi. Malamig kagabi. Kailangan natin paliguan para ma-stimulate na naman yung kanyang digestive system. Dahil pag hindi po ma-stimulate yan, ay hindi naman siya makapoops. Kailangan talaga ni G makapoops at least twice a week, or 3 times a week. So at least every other day sana makapoops siya. Pero ang problema lang dahil malamig talaga ay frozen or constricted po ang kanyang digestive system, or hindi po well stimulated ang kanyang digestive system, despite na gulay din yung kinakain niya. At gulay kasi maganda yan sa pag-poops kasi green and leafy vegetables yan. Ayun, nakakakita na siya ng chance na lumabas dahil bukas po yung kanyang pintuan. At alam na natin yan, ang nasa isip niyan, kailan ba ako makakapunta ng mall? Sabi ni G, lalabas ako, pupunta ako ng mall. Yan talagang G natin. Ayun, mautak yan. Akala mo lang G, ha? Alam mo na yun, na ikaw ay alam ko na yan, na gusto mong lumabas. Alam mo ba, lumabas? Mahangin sa labas. Ayun, mabait na yan. Mabait talaga ang G natin. And very blessed po tayo na nag-adjust na po niya si G sa atin. At nagustuhan niya yung care and love na binibigay natin sa kanya. At syempre, ang hindi na ibibigay sa ibang mga iguana ay ang kanyang kasikatan. Dahil si G ay sikat na si G. You have your own fans, G, and you belong. Meron ka ng sariling G. Meron kang sariling oras kung saan pinapanood ka ng mga supporters natin. Mag-say hi ka na dyan. Sabihin mo na sa kanila yung gusto mong sabihin. Sabihin mo, Happy New Year sa lahat. Ayun, G natin, no? Kita mo yung kanyang pagiging spoiled niya. G, batiin mo na yung mga fans mo. Sabi daw ni G, sorry at may gumagalaw yung ating
gumagalaw yung ating tripod. So ito yung G natin. Ay, kakain yan, pero kanina naligo siya, kaya mas gusto niya munang gumalaw kasi feeling niya active na active siya kasi well stimulated po yung kanyang katawan. Yung dugo niya ay dumadaloy. At papalitan na natin ito mamaya, yung kanyang ilaw. Papalitan natin ito ng dalawang dome. Yung dome na binigay sa akin for Christmas ng kaibigan kong may-ari ng pet shop. Nandito naman yan sa gilid, pero yung bagong ilaw na binili ko ay wala pa, nandun sa clinic. So tinanggal ko muna yung ito yung ginamit ko. So dalawa yan. So dito ilalagay ko yun yung heat light, at dito ilalagay ko yun yung sa taas yung infrared. So itatabi ko yan kasi dapat yung pag nakasabay umilaw yun nakasabay po yan. Kasi kailangan niya ng UV light para po yan sa ultraviolet. Kasi kailangan ng mga iguana sa kanilang production ng kanilang mga vitamins and minerals sa loob ng katawan nila. Kailangan po nila yan ng ultraviolet rays para ma-convert yan. At saka kailangan din nila sa kanilang balat yan. Yun, kumakain na yung ating G. Paborito niya yan. So combination po yan ng spring mix at ang nilagyan ko lang po ng dandelion leaves, which is very rich in calcium. So ang haba talaga ni G. Tingnan mo, nandito yung katawan niya. Nandyan siya. Pero yung kanyang buntot ay nandun na sa ayun, sa pangalang G. Ayun, ang haba-haba ng niya, di ba? Tingnan nyo, pa yan. Nakatupi pa yan, Ayun yung G natin, ang haba-haba, So, hindi pa natin nasukat yung ni G, yung length niya. Yun siguro yung gagawin natin dahil po January. Tingnan natin mamaya sa next nating mga premieres. Susukatin po natin si G para malaman natin yung kanyang development. At lalagyan po natin yan ng tracking or track dito sa gilid. Lagyan natin yan ng listahan. So hindi pa naman late para tayo mag-umpisang magsukat sa kanya. At hindi ko talaga yan naisip na i-keep track ang kanyang growth kasi po ay nabusy tayo sa kakagawa ng ating mga videos. At the same time po ay may helicopter po sa labas. Pasensya na at maingay. Nakabukas kasi yung ating pintuan dahil po ay mainit. Maganda yung init. Ayun. Maingay po ang helicopter. Pasensya na muna, maingay. At din si G. Natakot din si G kung ano yung klaseng tunog yan. Ayun na po. Babalik na po si G natin sa kanyang heat rock. At busog na yan. Alam kong busog na yung G natin kasi na yan. Tingnan mo, ang spoiled yun talaga. At mahal na mahal talaga ni Daddy Master yan dahil po si G po ay mabait din. At walang si G, walang problema. Hindi siya mahirap alagaan. Hindi talaga mahirap alagaan ng G natin dahil po siya ay very ang tawag dito, nakalimutan ko na yung right word, pero submissive po siya kay Daddy Master niya. So kung ano yung binibigay ni Daddy niya, Master, ay tinatanggap niya. At very thankful and very grateful din yung G natin. At alam mo, hindi na yan nagre-resist kay Daddy. Kasi alam niya naman na mahal po siya ni Daddy niya. Diba, G? Do you know that Daddy loves you so much? Kunwari daw suplado daw siya. G, hey G, kunwari daw suplado daw siya. Sabi, suplado muna ako, tindihin niyo na lang ako. Nagpapakit kasi ako. Nagpapapresyo po ako sa camera, sabi ni G. Alam mo ba, G, do you know that you have a lot of friends now? You have your own fans. So, pray po natin ina-attract ko talaga
na magiging viral po si G natin. At hindi lang viral, kundi makakapulot din kayo ng aral at lessons po dito. Dahil po ako ay nagbibigay ng mga tips. Sometimes health, sometimes emotional, mental. At ano pa ba yung mga support natin. Siyempre kailangan natin magbigay ng advices. Dahil po pwede tayo maging influencer at makipag-influence tayo. Magbibigay tayo ng influence sa ating mga kasamahan na medyo, syempre alam naman natin na halos lahat natin mga kasama ay nasa ibang bansa. Magsispray na po tayo ng tubig para moist yung kanyang turf. So alam naman natin na ilang percent ba? Mga siguro mga 60%, 70% ng Team Kuroda po at ng ating mga kasamahan dyan ay OFW, at sila po ay katulad ko rin. Dito rin ako sa labas para makikipag salamuha at makikipag enjoy. Yun ang word natin. Hindi tayo nakikipaglaban, wala tayong kalaban dito. Makikipag-experience ng maghanap ng financial help or financial source, which siyempre ano ba yan tinatawag na financial source ay pera. Siyempre, to cut the long story short, naghahanap tayo ng pera para i-provide po natin sa pamilya natin. So at siyempre dahil po dyan ay meron tayong tinatawag na homesickness, or nalulungkot po tayo dahil malayo tayo sa ating mga pamilya. At meron din tayo dyan na nalulungkot talaga, wala nang nadidepress na po sila. Malay natin at makakatulong tayo kung nakikinig po sila sa mga advices natin. At syempre pag malayo ito sa pamilya natin, hindi tayo nakakapag-focus sa sarili natin dahil ang goal natin ay ipag-serve yung mga boss, mga amo natin. At nalulung na tayo sa mga bisyo. Meron sa iba dyan na nalulung na sa inom, sigarilyo, sa drugs. Meron naman iba dyan na nalulung sa pambababae, panlalaki. Bato-bato sa langit, tawag ng matamaan ang binabato ko. Kasi yung bato ko ay marshmallow, hindi po bato. So meron naman dyan na ayun na wala nang tulog dahil saka ikot-ikot sa iba't ibang social media. So hopefully yung aking mga advices na binibigay po ay makakabigay din ng tulong at luwang sa ating mga puso. Dahil anything under the sun, kung ano lang po, wala po akong tandaan niyo lang po, wala po akong ginagawang script. Pag nakatutok na po yung camera kay G, magsisimula ng lumabas yung mga kung ano yung nasa isip ko. Lumalabas lang yan. Hindi ko nga alam kung ano yung topic ko for that day. Pero dahil po tayo ay puno ng inspiration at puno tayo ng pag-care sa ating mga kasamahan, ako po ay nagsisimulang magsalita. Nagpe-pray lang po ako kay Lord na ibigay sa akin kung ano yung pwede kong sabihin. At syempre, kailangan naman talagang with sense yan kasi baka sabihin nyo na yung sinasabi ko hindi nagdudugtong-dugtong. At yun, for this day po, tayo ay mag-greet lang po sa inyong lahat. At chinecheck ko lang po kayo at nagpapasalamat dahil po ay nandito pa rin kayo, nagsusupport, nagre-replay, nag-share ng ating All About G Daily Vlogs. At I hope na lalaki pa tayong lahat na nanonood, yung ating YouTube channels, yung ating mga social media platforms ay lalaki pa. At wag na tayong mawala ng pag-asa dahil po sa patuloy nating paggawa ng mga videos ay magkaka-viral din tayo. At kung hindi lang naman viral, kasing viral is tsamba-tsamba lang yan, ay magkakaroon tayo ng mga loyal supporters at sila po ay maa-addict na rin yan sa ating mga schedules, sa ating mga videos. Kaya pag hindi ka pa nag-post ng inyong video or hindi ka naglagay ng inyong premiere sa oras na kung saan po sila ay nasanay, sila ay hahanap talaga sa'yo. So kailangan talaga natin maging consistent.
Anyways, maraming salamat ulit po sa inyong lahat, mga masters and mga ka-G. Hanggang dito lang po tayo. God is great. Yahoo!